Okay, mga kaibigan, narito na tayo nagre-record na tayo sa Osmo DJI Action 5 Pro. Yeah, squirrel. Marami akong mga sabihin dito na sabihin kong gagawin ko pero hindi nyo makikita. Dahil gusto ko lang ipakita sa inyo, quick, hopefully under 10 minutes, a little over 10 minutes ito. Pinirepare ko na yung mga alikay, ipapakita ko na lang sa inyo. Okay, mula dito ay ito na yung mga hindi nagbigti ng sarili itong kamatis. Ito'y mukha nga, di ba, binunot ko na lang dahil nakakapit siya sa trellis natin sa gapangan. Ayan, at naka-suspend siya. Ito yung ampalaya. Ito ang itsura nila. Kamatis, cherry tomatoes ito. Hindi na napitas. Ito yung mga bubot na hindi na nahinog. Malambot na siya. Maraming mga nasayang. Depende kung isipin yung nasayang. Pero marami kami napakinabangan dito sa ampalaya. Kaya I encourage you. I'm really encouraging you na magtanim kayo sa spring, sa summer. Dahil napakagandang benepisyo nito sa atin, sa utak at sa katawan. Okay. Sa unang pagkakataon, well, hindi naman unang pagkakataon, pero ito yung taon na talagang wala silang makita mga sasakyan sa aming driveway. Halika kayo, papakita ko sa inyo. Ang driveway namin ay bakante. Kung talagang pipilitin, kaya nito ang 6. Pipilitin nyo, kaya pa talaga ang 7. Pero mukha ng trailer park na yun kung mangyayari yun. Mapapansin niyo, meron ako dito na snow tires. Eh, Lakay, bakit may snow tires ka pa? Well, kwentuhan ko kayo ng konti. Yung aking pamangkin, si Nicole, papunta rito para mag-swap ng kanyang tires from summer tires to winter tires. Tinext niya ako a few days ago, sabi niya sa akin na, Tito, nagpaalam siya na pag magsaswap ang pamilya ng tires dito o gagawa ng kung ano man, ay kung hindi ako gagawa ay sinasabi nila sa akin para mabigyan ko sila ng tools. Ako ang tool guy dito, hindi lang sa pamilya kundi sa neighborhood. Kaya something na pinagmamalaki ko. At yung nga, sabi niya ay available siya ng Wednesday na ngayon, basura day, kung saan active ako mag-video lagi tuwing Wednesday. I should make it a habit na weekly, Wednesday na lang, di ba? Well, ito kanyang winter tires. Siya ang magkakabit niyan, kaibigan. At may kalaparan to. Ano ba to? Can't see. Kailangan talaga ng lagi nakasalamin na. I think this is, I don't know. Looks like it's, can't see. Mas maliit sa 16. Maybe it's 18. Not sure. I would love to say that this is a 19, pero mukhang 18. Yeah, I would say this is 18 kung natatandaan ko. Sa kanyang Benz, she has this, I forgot, even nalimutan ko kung ano yung model ng kanyang Benz. But she loved it. Pinalit niya isa sa kanyang Scion. Ngayon, marunong siya, tinuruan ko siya mag-swap ng tires. Isa yun sa mga pinagmamalaki ko. At pinagmamalaki ko yung pamangkin ko na si Nicole dahil yun ang ginagawa niya yearly, twice a year, palit ng tires sa fall, palit ng tires sa spring. At napaka galing na niya magpalit. At ako nang bahala sa tools. Sa skills, siya na. Kaya isa sa mga anak ko, tinuruan ko magpalit mag-swap ng tires. Maliit pa sila at kasama nun si Ate Nicole nila. Kaya natutuwa ako. Ito yung bagay na kaya kong ipagmalaki kahit kanino. Di ba? I mean, pag malaki mo na napakarami mong pera, pag malaki ko naman kung paano ko tinuruan na maging
makatindig ng sarili at makagawa ng mga ganitong bagay ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya. Nga pala, ito ay kung nag-wonder kayo, I don't know about the rims. Mukhang it's a magnesium rim. A little lighter than steel. Okay. It's Michelin. Rotation niya, make sure it's a directional tires. So make sure pay attention kayo kung mag-install kayo, laging tingnan ninyo ang rotation. Alright? Kung sa unang pagkakakita ko nito, kung nakatingin ako, yung rotation nito ay dito, alam ko na ito ay may install lamang ito sa side ng driver. Kung nakikita nyo yon, yung arrow papunta ron. Kung imagine nyo, nandito yung driver, nandito yung front bumper ng sasakyan ninyo, ang direction ay papunta ron. Kaya yan, hindi nyo pwedeng ito install sa passenger sa kabilang side ng sasakyan. Hindi magkakaari dahil may direction niya dito. Okay? Kung doon ang front bumper. And nilagay ko na rin ito, pareho sila. At ito naman dalawa, last two sa passenger side. Dahil kung saan ito ay yun ang direction niya. Alright? Isa pa sa mga indikasyon para hindi nyo na kailangan tingnan din. Well, sa malayo kaya kung tumingin kung tama ang tires nila, kung directional yun. Alright? Papaano, hindi mo makita, malabo mata mo. Kung titingnan nyo dito sa harap, kaibigan, makikita ninyo na yung groove niya, yung kanyang pattern, yung pattern ng tire ay patungo, papunta ron, paturo sa ground. That tells you na ang direction ay, again, this is supposed to roll forward, di ba? Kung forward papunta sa akin, yung mga thread pattern na yan, kailangan paturo pababa, like an arrow. Doon yung malalaman na direction. Kaya pamalayo pa kayo pag nakita ninyo, lalo at malaki lugs niya, nakita nyo, oh, tama yon. Alright, kaya pag yung mga nagpapakita ng nagpapalit daw sila ng winter tires at nagpapalit sila, either sila nagpapalit o nagbayad sila sa mga taong nagpalit, kaya kung tingnan sa malayo sa video kung tama yun na mali. And unfortunately, I keep saying that, maraming mga sa atin na hindi nagpe-pay attention sa directional. And importante yung kaibigan, may video na ako tungkol, pinaliwanag ko yun. Kaya importanteng malaman ninyo may tumawag sa akin. Importanteng malaman ninyo na tama ang daloy ng mga patterns, tama ang daloy ng inyong gulong. Kaya importante yun. Sa snow, sa ulan, sa grip, sa cornering, importante yun. Kaya pupunta na kayo ngayon sa inyong mga sakyan, ibisitahin niyo yung inyong winter tires at you make sure na yung arrow ay ayon sa paabante, pasulong na takbo ng sakyan ninyo. Punta na kayo, turn off this video, umalis na kayo sa video na to, i-check nyo na, importante. At kung hindi pa, then kailangan nyo agapan at i-correct ang pagkakamali. Punong-puno. Patuloy na bumabagsak sila, pero ito yung, I believe, ito yung nakaraan, ganyan pa rin eh. I will pick that up. Ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Taas niya. Nung una ko nilagay ito, nasa tatlong talampakan, mahigit 3 talampakan. Bakit ba? Bakit hindi mo pinipick up? O pipick upin ko na yun ngayon. Typically, sa minomulch ko, ibabag. Pero sobrang kapal na niya, kakalikayin ko na lang yan at i-hold ko yan doon sa tagiliran. Kaya bukas yung gate namin. Diretso sa akin compost. Ang mga ito ay pinick up ko sa kapitbahay. Dahil sabi ko sa inyo, hindi ko yata nasabi. Kapitbahay ko dito, mabuti kong kapitbahay, ay nabalian ng paa. I believe yung kaliwa niyang paa or kanan, I can't remember anymore. Pero lumabas siya nakasaklay at nag-usap kami at meron siyang balot ng gauze yung kanyang paa. Kaya
Kaya hindi niya makagawa magitong trabaho. Ang sabi niya sa akin, nasa bubungan daw siya or nasa may hagdanan. I believe tumalon yata siya. Last time na nalaglag siya that was years ago, couple of years ago pa lang yata, 3 years ago, during the pandemic. At ngayon naman, hagdanan din na naka-disgrasya sa kanya. At, At ang nangyari ay na-spray nga siya. Yung bahay nila yun sa Etobicoke. Meron silang bahay sa Etobicoke na dapat nilang ibenta. Ilang taon na nila na tinatry na ibenta. Hindi dahil sa hindi mabili, pinag-aagawan nga ng developer dahil kaibigan, ang Etobicoke, isa sa mga magandang lugar para mag-develop ka ng bahay. I believe ang naging problema noon dahil naka-attach sa tatay, sa misis niya yun, sa tatay ng misis niya. At silang dalawa, they try to sell it. Pero na-realize na ayaw nilang ibenta dahil ite-tear down yung bahay at gagawa ng panibagong I can't believe townhouse. I believe it's townhouse. Yeah. And hindi niya makita yun na yun ang mangyayari. Kaya kinit nila yung bahay. They're doing well. Kaya they have that option. At ibibigay na lang nila sa kanilang anak. At doon siya maninirahan. I love Etobicoke. Malapit yan. Yun ay considered sa Toronto rin. It is Toronto. Kaya yun ang kwento. Nga pala, interesado ang mga developers sa kanila dahil ayan naman yung VR 600 or 500 na steel. Okay, bibilisan ko na to. Interesado sila dahil I believe ang lote niya, ang haba, yung harap ng lote ay 50 feet. Now, kaibigan, kapag 50 feet, interesado ang mga developer doon dahil they can actually split that in half lengthwise para parang dalawang lote. Okay? Kaya yun ang magic number, kaya gusto nilang gawin. Ngayon, kung less than that, then isang buong kabahayan lang yon o isang buong building. Kaya yun ang alam ko, yun ang narinig ko. I could be wrong, it could be 50 or 60. I believe it's 50. So they can split that in 25 feet, di ba? Isang 25 feet, isang 25 feet. Hindi tayo naging realtor eh. Okay, kaibigan, dito ko natatapusin. At dito siya magwo-work, si Nicole. Nga pala, speaking of that, mula doon sa driveway na yon hanggang dito, we're looking about 47 feet. Not exactly 50 feet. Dahil kung hihilahin ito, dahil ang aking hose is 50 feet. Di ba? $50 ang hose ko. Actually, meron pa dong slack sa loob. I would say a couple more feet. Yeah, I would say mga 50 feet nga pa to. Mga 47, 48 feet. Tama ako. Dahil ito hindi man counted to eh. Itong gauge na to. Alright? You get you an idea. Ganun kahaba. Pwedeng they can split that in half. Isang townhouse doon, isang townhouse dito. Kaya interesado mga developer doon sa bahay na yon. Well, malas lang nila dahil nag-isip yung aking kapitbahay na hindi na nila ibebenta. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Teach them how to swap tires, your loved ones. At kung kayo hindi marunong, kung may kakayahan kayo, gawin nyo. Iba, hindi ito about pera, hindi about ito makatipid. Secondary lang yun, oh. Ikatlo lang yun. It's about this and this. Knowing na alam nyo nangyayari sa sakyan ninyo at yung pagmamalaki na kayong gumawa nito. So, consider that, okay? But teach your kids. Teach them well.